Kung si Senador Alan Peter Cayetano ay nag-hire ng counter affidavit sa reklamong obstruction of justice, si Senador Robin Padilla naman hindi umanot tumugon sa reklamong isinampa laban sa kanya. Ayon kay Ombudsman Boying Rimulya, walang isinumiting counter affidavit si Padilla sa kabila ng ipinadalang summons ng kanilang tanggapan. Anya, lumipas na rin ang itinaktang deadline para sa pagsusumite ng depensa. Dahil dito, posibleng umusad ang reklamo laban kay Padilla. Matatanda ang isinampa ng mga miyembro ng isang civil society group ang reklamong obstruction of justice kaugnay ng umano'y pagtulong sa pagtakas ni Senador Bato de la Rosa. One person has chosen to ignore the Ombudsman's order. That's Senator Robin Padilla. Maybe he will just adopt the arguments of the persons who are charged with him. That's the best he can do. Well, he has not filed anything. He has not responded. He has not said anything about the cases that the summons given to him. And the deadline has passed for the three of them. Deadline has passed. I don't know. He chooses to ignore the ombudsman. Then, so be it. Samantala, humingi naman ng extension si dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca para sa paghain ng kanyang counter affidavit. Pinagbigyan siya ng ombudsman at binigyan hanggang July 23 upang makapagsumite ng kanyang depensa. Samantala, muling sisilipin ng Office of the Ombudsman ang naging investigasyon nito sa umano'y mga irregularidad sa 2019 SEA Games. Kamakailan lamang ikinumpirma ng tanggapan na ibinasura ng reklamo laban kay Public Works Secretary Vince Dizon. Just this morning, I asked my staff to get the whole file from 2021 to see and to look at the possible violations of law. We're opening it up again. Bubuksan namin yan. Sa tanong kung ipapatawag si Senador Alan Peter Cayetano na nagsilbi namang chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee, sinabi ni Rimulya na pag-aaralan pa ito ng tanggapan. There's a time for everything. Basta pag-aaralan muna namin yung ginawa ng office dati noong 2021 kasi walang double jeopardy yan, wala naman na charge nun eh. Samantala, tuloy-tuloy rin umano ang paghahain ng mga kaso kaugnay ng investigasyon sa flood control projects. Ang kay Rimulya, nagpapatuloy ang proseso na mga kasong isasampa laban kay Senador Joel Villanueva at Senador Francis Cheese Escudero. Malapit na rin umanong umusad sa preliminary investigation ang kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Nilinaw rin ni Rimulya na natiling bahagi ng investigasyon si dating Budget Secretary Amenah Pangandaman sa kabila ng bago nitong appointment bilang CEO ng Al-Aman Islamic Investment Bank. Kasama pa rin siya sa universe namin. She's part of the universe definitely. Kung si Senador Alan Peter Cayetano ay nag-hire ng counter affidavit sa reklamong obstruction of justice, si Senador Robin Padilla naman hindi umanot tumugon sa reklamong isinampa laban sa kanya. Ayon kay Ombudsman Boying Rimulya, walang isinumiting counter affidavit si Padilla sa kabila ng ipinadalang summons ng kanilang tanggapan. Anya, lumipas na rin ang itinaktang deadline para sa pagsusumite ng depensa. Dahil dito, posibleng umusad ang reklamo laban kay Padilla. Matatanda ang isinampa ng mga miyembro ng isang civil society group ang reklamong obstruction of justice kaugnay ng umano'y pagtulong sa pagtakas ni Senador Bato de la Rosa. One person has chosen to ignore the Ombudsman's order. That's Senator Robin Padilla. Maybe he will just adopt the arguments of the persons who are charged with him. That's the best he can do. Well, he has not filed anything. He has not responded. He has not said anything about the cases that the summons given to him. And the deadline has passed for the three of them. Deadline has passed. I don't know. He chooses to ignore the ombudsman. Then, so be it. Samantala, humingi naman ng extension si dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca para sa paghain ng kanyang counter affidavit. Pinagbigyan siya ng ombudsman at binigyan hanggang July 23 upang makapagsumite ng kanyang depensa. Samantala, muling sisilipin ng Office of the Ombudsman ang naging investigasyon nito sa umano'y mga irregularidad sa 2019 SEA Games. Kamakailan lamang ikinumpirma ng tanggapan na ibinasura ng reklamo laban kay Public Works Secretary Vince Dizon. Just this morning, I asked my staff to get the whole file from 2021 to see and to look at the possible violations of law. We're opening it up again. Bubuksan namin yan.
Sa tanong kung ipapatawag si Senador Alan Peter Cayetano na nagsilbi namang chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee, sinabi ni Remulla na pag-aaralan pa ito ng tanggapan. There's a time for everything. Basta pag-aaralan muna namin yung ginawa ng office dati noong 2021 kasi walang double jeopardy yan, wala naman na charge nun eh. Samantala, tuloy-tuloy rin umano ang paghahain ng mga kaso kaugnay ng investigasyon sa flood control projects. Ang kay Remulla, nagpapatuloy ang proseso ng mga kasong isasampa laban kay Senador Joel Villanueva at Senador Francis Cheese Escudero. Malapit na rin umanong umusad sa preliminary investigation ang kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Nilinaw rin ni Remulla na natiling bahagi ng investigasyon si dating Budget Secretary Amena Pangandaman sa kabila ng bago nitong appointment bilang CEO ng Al-Amana Islamic Investment Bank. Kasama pa rin siya sa universe namin. She's part of the universe definitely. Kung si Senador Alan Peter Cayetano ay nag-hire ng counter affidavit sa reklamong obstruction of justice, si Senador Robin Padilla naman hindi umanot tumugon sa reklamong isinampa laban sa kanya. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, walang isinumiting counter affidavit si Padilla sa kabila ng ipinadalang summons ng kanilang tanggapan. Anya, lumipas na rin ang itinakdang deadline para sa pagsusumite ng depensa. Dahil dito, posibleng umusad ang reklamo laban kay Padilla. Matatanda ang isinampa ng mga miyembro ng isang civil society group ang reklamong obstruction of justice kaugnay ng umano'y pagtulong sa pagtakas ni Senador Bato de la Rosa. One person has chosen to ignore the ombudsman's order. That's Senator Robin Padilla. Maybe he will just adopt the arguments of of the persons who are charged with him. That's the best he can do. Well, he has not filed anything. He has not responded. He has not said anything about the cases that the summons given to him. And the deadline has passed for the three of them. Deadline has passed. I don't know. He chooses to ignore the ombudsman. Then so be it. Samantala, humingi naman ng extension si dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca para sa paghain ng kanyang counter affidavit. Pinagbigyan siya ng ombudsman at binigyan hanggang July 23 upang makapagsumite ng kanyang depensa. Samantala, muling sisilipin ng Office of the Ombudsman ang naging investigasyon nito sa umanay mga irregularidad sa 2019 SEA Games. Kamakailan lamang ikinumpirma ng tanggapan na ibinasura na ang reklamo laban kay Public Works Secretary Vince Dizon. Just this morning, I asked my staff to get the whole file from 2021 to see and to look at the possible violations of law. We're opening it up again. Bubuksan namin yan. Sa tanong kung ipapatawag si Senador Alan Peter Cayetano na nagsilbi namang chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee, sinabi ni Remulla na pag-aaralan pa ito ng tanggapan. There's a time for everything. Basta pag-aaralan muna namin yung ginawa ng office dati noong 2021 kasi walang double jeopardy yan, wala naman na charge nun eh. Samantala, tuloy-tuloy rin umano ang paghahain ng mga kaso kaugnay ng investigasyon sa flood control projects. Ang kay Remulla, nagpapatuloy ang proseso ng mga kasong isasampa laban kay Senador Joel Villanueva at Senador Francis Cheese Escudero. Malapit na rin umanong umusad sa preliminary investigation ang kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Nilinaw rin ni Remulla na natiling bahagi ng investigasyon si dating Budget Secretary Amena Pangandaman sa kabila ng bago nitong appointment bilang CEO ng Al-Amana Islamic Investment Bank. Kasama pa rin siya sa universe namin. She's part of the universe definitely.